Nagsimula ang palabas sa Beijing, China. Noong gabing iyon ang isang lalaking nagngangalang Meng Do ay nagnanais na magpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon mula sa bubong ng isang skyscraper. Ang dahilan kung bakit gusto niyang wakasan ang kanyang buhay ay dahil na-diagnose siya ng isang doktor na may terminal na prostate cancer. Gayunpaman nang magpakamatay na sana si Meng Do, gusto niyang hindi mawalan ng kabuluhan ang kanyang kamatayan. Kaya agad na pumasok sa isip niya ang ideya ng pagbili ng life insurance at nakipag-ugnayan siya sa kumpanya. Bilang resulta ang pagtatangkang magpakamatay ay ipinagpaliban muna ni Meng Do, nagmamadali siyang nakipagkita sa insurance salesman upang magparehistro bilang customer. Kinabukasan pagkatapos opisyal na magparehistro siya sa kanyang insurance. Naglakbay si Meng Do sa Bangkok, Thailand. Pagdating sa Bangkok sinadya niya na makipagkita sa kanyang asawa na nagkataong nagtatrabaho bilang tour guide doon. Gusto niyang kausapin ito tungkol sa kanyang karamdaman. Sumakay si Meng Do ng taxi para hanapin ang kanyang asawa na nasa trabaho. Ang asawa niya ay si Yona na nagtatrabaho bilang isang tour guide. Nang umagang iyon ay ginabayan ni Yona ang isang grupo ng mga turista sa paligid ng mga makasaysayang lugar sa Bangkok. May dalawang Chinese na magkapatid na turista na nagngangalang Leo at Pan. Silang dalawa ay pumunta sa Bangkok hindi para mamasyal kundi para sa iligal na negosyo sa black market. Pagtapos na pagtanto ni Yona na may nawawala na miyembro ng grupo at agad niyang hinanap ang dalawang nawawalang turista. Habang hinahanap ang nawawalang miyembro ng grupo, tumunog ang cellphone ni Yona, isang tawag mula kay Meng Do. Ipinaalam ni Meng Do na nasa Thailand siya ngayon dahil may pag-uusapan sila. Gayunpaman ay abala si Yona sa paghahanap sa dalawang turista na humiwalay. Nagmamadaling ibinaba ni Yona ang telepono at sinabing magkikita sila sa hotel ng 9 PM. Ngunit hindi na record ni Meng Do ang pangalan ng hotel na binanggit ng kanyang asawa. Sinusubukan ni Meng Do na alalahanin ang pangalan ng hotel na sinabi lamang ng kanyang asawa. Kaya si Meng Do ay nagtanong sa driver at hindi sila magkaintindihan dahil magkaiba sila ng salita. Sabi ng driver na baka Poseidon ang ibig sabihin ni Meng Do. Na hindi rin maintindihan ni Meng Do ang ibig sabihin ng driver. Sumang-ayon siya sa sinabi ng driver kaya si Meng Do ay dinala sa Poseidon Hotel. Pagsapit ng 9 PM, tumunog ang cellphone ni Meng Do. Ito ay isang tawag mula kay Yona na naghihintay sa Essence Hotel. Sinabi ni Meng Do na nakarating na siya sa Poseidon Hotel. Pagkarinig nito ay nabigla si Yona dahil sa hindi pagkakaintindihan ng dalawa. Galit na galit si Yona dahil akala niya ay niloloko siya ng kanyang asawa. Kaya kusang humiling siya na makipaghiwalay bago ibinaba ang telepono. Bilang resulta ay lalong naging desperado si Meng Do dahil sa hindi pagkakaunawaan. Habang nakaupo at nagmumuni-muni sa gilid ng kalsada, tinitingnan ni Meng Do ang larawan ng mga alaala nila ng kanyang asawa. Pagkatapos ay pumunta si Meng Do sa Mandarin Hotel para mag-book ng silid. Pagdating sa lobby ng hotel nag-book siya ng room number 1602 sa receptionist. Dahil ito ang kwartong pinag-honeymoon niya kasama ang kanyang asawa. Ngunit sinabi ng receptionist na ang room 1602 ay nabook na ng isa pang bisita. Ngunit pumunta pa rin si Meng Do. Pagdating sa room number 1602, nakiusap si Meng Do na makipagpalitan ng kwarto sa kanila. Buti na lang mabait ang mag-asawa at parehong pumayag na magpalit ng kwarto. Sa kwarto ng hotel naaalala niya ang mga masasayang panahon kasama ang kanyang asawa. Nang biglang naisip ang magpakamatay sa silid na iyon, nagpunta si Meng Do sa banyo at nagplanong magpakamatay. Ngunit naalala niya na kung gusto niyang kunin ang insurance ay kailangan niyang mamatay ng natural na kamatayan. Kaya gumawa ng isang tusong senaryo para bang namatay sa isang aksidente habang naliligo at nakuryenta. Pero nang isakatuparan na niya ang kanyang plano ay kakaiba siyang naligtas nang nadulas siya. Samantala sa isang lumang warehouse isang gangster na boss na nagngangalang Eric na sinamahan ng kanyang nakababatang kapatid na si Ken. Nagpaparusa sila sa kanilang mga miyembro ng gang na nagtaksil sa kanila. Pagkatapos ang dalawa ay pumunta sa nightclub. Habang tumatambay si Eric ay naaakit sa isang comfort women sa club na pinabook niya para makipagtalik sa kanya. Bago makipagtalik si Eric ay naligo muna at sa kasamaang palad ay ang kanyang kapabayaan ay sinamantala ng babae. Lihim na ninakaw ng babae ang mga mahahalagang gamit ni Eric na nakaimbak sa safe. Bilang resulta na maaari niyang magnakaw ng isang mahalagang dokumento kay Eric. Matapos matagumpay na nakawin ang dokumento ay tumakas ang babae doon. Napagtanto ni Eric na katatapos lang maligo na ang kanyang mga dokumento ay ninakaw. Nang ang babae ay nakipagkita sa isang dealer na nagngangalang Snakes para ibenta ang mga dokumentong nakuha niya. Ngunit si Snake ay napakatuso at tinapos ang babae at kinuha ang dokumento. Pagkatapos ay tinawagan ni Snake si Eric, at humingi ng $1 milyon kapalit ng dokumento. Si Eric ay sumang-ayon. Pagkatapos ng deal si Snake ay nagbibihis bilang isang babae para itago ang kanyang pagkakilanlan.
Samantala si Mengdo, sinubukan niyang gumawa ng bagong pamamaraan, ng gabing iyon habang naglalakad sa kalye ng Bangkok. Si Mengdo ay nagkataong dumaan sa harap ng isang bar na tinatawag na Killer Bar. Dahil sa curiosity pumasok siya sa loob ng bar, ito ay isang pasugalan na ang nakataya ay ang kanilang mga buhay. Makikita na ang unang gambler ay tumaya ng isang bala. Pagkatapos ay pinaikot ito ng random, pagkatapos ay tinutukan niya ang kanyang ulo at hinayla ang gatilyo. Ngunit sa kasamaang palad ay namatay ang unang gambler. Ang pangalawang gambler ay nabaliw at tumaya ng 2 bala. Pagkatapos ay pinaikot ito ng random, pagkatapos ay tinutok niya sa kanyang ulo at hinayla ang gatilyo. Buti na lang nakaligtas ang pangalawang gambler sa kamatayan at siya ay makakatanggap ng pera. Nang makita ang nakamamatay na laro na ito ay interesado si Mengdo na sumali. Siya ay tumaya ng 5 puwang ng bala ng sabay-sabay. Itinutok ni Mengdo ang baril sa kanyang ulo, hihilahin na sana niya ang gatilyo nang bigla niyang naalala na kailangan niyang mamatay na parang aksidente. Kaya sinabihan niya ang bartender na nagngangalang Wang na hilahin ang gatilyo, para maging isang aksidente ang kanyang pagkamatay para makakuha siya ng insurance. Nakakagulat na walang pag-aalinlangang hinayla ni Wang ang gatilyo ng baril at nakaligtas si Mengdo. Kahit nanalo siya sa laro, hindi natuwa si Mengdo. Matapos magsara ang bar, isang frustrated na Mengdo ang sinalubong ni Wang, nagtanong kung bakit hindi maganda ang loob ni Mengdo dahil katatapos lang niyang manalo. Ipinaliwanag ni Mengdo na siya ay na-diagnose ng isang doktor na may terminal na prostate cancer. Sinasabing nakabili siya ng life insurance, para kung sakaling mamatay siya may makukuha ang kanyang asawa. Kinailangang mamatay ni Mengdo sa isang natural na kamatayan. Nang marinig ito ni Wang ay may magandang ideya siya na kukuha siya ng pinaka-brutal na hitman ng Thailand na si Brian. Si Brian ay kayang palabasin na si Mengdo ay namatay na parang isang aksidente. Kung si Mengdo ay handa na sumang-ayon sa ideyang ito ay magagawa niya bayaran si Brian ng pera mula sa kanyang mga napanalunan sa sugal. Dahil dito natuwa si Mengdo sa mungkahi ni Wang. Samantala sa isang kulungan sa Thailand kung saan ang isang mapanganib na preso na nagngangalang John ay nakatambay sa kulungan. Habang si John ay naliligo siya ay hindi inaasahang pinatay ni Brian na isang hitman na nakabalat kayo bilang warden. Matapos magtagumpay sa kanyang misyon na patayin si John, si Brian ay bumalik sa kotse habang kumakain ng prutas. Maya-maya ay nakatanggap ang kanyang cellphone ng tawag mula kay Wang. Ipinaalam ni Wang kay Brian na mayroon siyang trabaho mula sa isang turista na nagngangalang Mengdo. Ang trabaho ni Brian ay patayin si Mengdo dahil gustong mamatay ng kliyente niya na parang aksidente. Siyempre tinanggap ni Brian ang utos at inutusan niya si Mengdo na sumakay sa tren papuntang fish market bukas. Sakay ng tren papatayin ni Brian si Mengdo gaya ng hiling ng kliyente niya. Kinabukasan sa fish market sa Bangkok, naglibot-libot sina Leo at Pan para maghanap ng makakakonekta sa kanila sa black market. Matapos maglibot, sa wakas ay may nakasalubong silang gangster na makakakonekta sa black market. Dinala sila para makilala ang amo ng gangster tapos, nag-alok agad ng malita ang mga gangster na naglalaman ng mga ilegal na bagay na itinago nila sa mga ice cubes. Matapos buksan ang malita ito pala ay naglalaman ng gintong korona na pag-aari ng hari ng Thailand na ninakaw. Pareho silang nabigla nang makita ang national treasure ng Thailand na ibinebenta sa black market. Dahil dito si Leo at Pan ay nawalan ng loob na kunin ang item na ito. Dahil ang panganib ay masyadong malaki. Pagkatapos ng lahat ng mga nakaw na korona na ito ay dapat i-cash in, ang mga gangster ay nagbanta sa dalawa na may mga baril kung ayaw nilang bilhin ang korona. Walang pagpipilian ang dalawa. Napagkasunduan nilang bilhin ang korona. Pagkatapos ng transaksyon sa mga gangster nakipag-ugnayan ang dalawa sa isang collector ng mga ninakaw na gamit sa China. Ang receiver sinabing handa na siyang bilhin ang national treasure. Matapos makatanggap ng assurance mula sa Chinese dealer, si Leo at Pan ay ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay pabalik ng China. Ngunit pareho pa rin silang nag-aalala na bitbitin ang malita na naglalaman ng national treasure. Sa paligid nitong fish market isinasagawa ng Thai police ang isang pagsalakay. Dito ay may magandang ideya si Pan na maabala niya ang mga pulis habang si Leo ang namamahala sa pagbabantay sa malita. Sa kabila ng kanyang pagsisikap ay napapaligiran pa rin si Leo ng mga pulis. Buti na lang may dumaan na tren sa palengke, kaagad na inihagis ni Leo ang malita sa tren. Kasabay nito si Brian ay sumakay sa tren at gayon din si Snake. Si Snake na sumakay sa tren ay umupo agad sa tabi ni Mengdo na siya mismo nakasakay sa tren. Mas naging tense ang atmosphere sa tren nang sumakay na rin si Ken at ang mga tauhan nito. Pinapunta sila ni Eric para makipagpalitan kay Snake. Habang si Brian na sumakay din sa tren at agad na hinanap ang posisyon ng target sa pamamagitan ng pagtingin sa larawan ni Mengdo mula sa kanyang cellphone. Nang makita si Mengdo, nagkunwaring naglagay si Brian ng isang bag ng mga kemikal sa upuan ni Mengdo. Habang nagsimulang magkabisa ang mga kemikal ay bigla nakita ni Mengdo ang kanyang asawa, dahilan para umalis si Mengdo at nabigo si Brian.
Bilang resulta akala ni Snake na tatapusin siya ni Brian, dahil akala niya ay si Brian ay ang tao ni Eric, na nakatalagang kumuha ng mga dokumento. Dahil dito ay hindi nagkaintindihan ang dalawa at nagkaroon ng matinding away. Samantala si Mengdo ay nagmamadaling bumaba ng tren, sa kasamaang palad ay natapilok siya sa malitan na inihagis ni Leo kanina. Bunga nito ay nalaglag si Mengdo at aksidenteng nahila ang throttle ng tren dahilan upang biglang tumigil ang tren. Si Brian na napagtantong huminto ang tren ay agad na tumakas sa bintana upang maiwasan ang away. Pagbabalat kayo ni Snake ay natuklasan ni Ken, si Snake ay hinabol ni Ken at ng kanyang mga tauhan na nagbabalak na agawin ang kanilang mga dokumento. Sa kasamaang palad ay natapos ang pagtakas ni Snake nang binaril siya ni Ken. Habang tumatakas sa bubong ng tren, nahulog ang bangkay ni Snake sa harap ni Leo at Pan na humahabol sa tren para kunin ang mga bagahe nila. Siyempre nakita ni Leo at ni Pan na nahulog ang bangkay sa harap nila pero naging curious si Leo kung ano nga ba ang bag sa ilalim ng bangkay na ito. Matapos tingnan ay may laman pala itong mga dokumento at larawan. Hindi nagtagal tumunog ang cellphone na pag-aari ni Snake, tawag ito mula kay Eric. Sinagot ni Leo ang tawag, siyempre nagulat si Eric na hindi si Snake ang sumagot. Tapos sinabi ni Eric na kung ibibigay nila ang bag na naglalaman ng mga litrato at dokumento handa si Eric na magbigay ng $1 million. Gulat na gulat si Leo at Pan sa narinig nilang dalawa, hindi na sila tumutok sa kanilang mga malita na nasecure na pala ng pulis. Si Leo at Pan ay talagang natukso sa alok na ipinangako ni Eric kanina. Pagkababa ni Mengdo, tinawagan niya si Brian para magreklamo. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin. Nangako siya na sa susunod na pagkakataon ay hindi siya mabibigo na patayin si Mengdo na parang isang aksidente. Samantala si Leo at Pan ay nagpasya silang manatili sa Mandarin Hotel. Aksidente ang room na nabook nila ay nasa tabi ng kwarto ni Mengdo. Habang si Mengdo mismo nakararating lang sa hotel room ay kinontak muli si Brian. Sinabi ni Brian na bukas ay magplano siya ng elevator accident sa Mandarin Hotel. Inutusan si Mengdo na pumasok sa elevator bukas ng hapon. Si Leo at Pan ay pinag-usapan kung saan ipapalit ang mga dokumento para sa perang ipinangako ni Eric kanina. Napagpasyahan nila na gawin ang palitan sa lobby ng Mandarin Hotel. Nakipag-ugnayan si Leo kay Eric sa pamamagitan ng telepono. Ipinaalam niya sa kanya na ang palitan ay magaganap bukas ng hapon sa lobby ng hotel. Kinaumagahan sa lobby ng hotel ng Mandarin, matapos maglibot sa lungsod ng Bangkok, sa wakas ay nahanap na ni Yona ang kinaroroonan ng nawawalang turista mula sa kanyang grupo na ngayon ay nasa Mandarin Hotel. Si Yona ay sinabihan ng receptionist na dalawang turista na nagngangalang Leo at Pan ang nanunuluyan sa room number 1603. Si Yona ay agad na inihatid ng staff ng hotel patungo sa silid na iyon. Si Mengdo natutulog sa kanyang silid ay kinatok ng isang bisita at napagtanto na umaga na. Binuksan ni Mengdo ang pinto, lumabas na ang bisita sa kanyang kwarto ay isang bayaran na nag-aalok ng massage services. Habang si Leo at Pan ay pumunta sa lobby ng hotel, dumating si Yona para sunduin sina Leo at Pan. Bilang resulta pareho silang nagpanik at tumalikod para magtago sa silid ni Mengdo. Siyempre napagtanto ni Mengdo na ang kwarto niya ay ginagawang taguan ng mga estranghero, kaya pinalayas niya sila. Nagkaroon ng pagtatalo sa kwarto, sa gitna ng kaguluhang ito nagpatuloy sa pang-aakit sa kanilang tatlo ang babae. Noong una ay natukso si Pan na makipagtalik sa babae. Ngunit ang babaeng ito ay isang transvesti, nagpanik ang tatlo dahil humingi ng bayad ang babae sa kanyang serbisyo. Ngunit tumanggi na magbayad ang tatlo, kaya umalis na lang ang babae. Sinabi ni Mengdo kay Leo at Pan na lumabas na sila. Ngunit nang lalabas na si Leo at Pan, ang babae ay bumalik kasama ang dalawang bodyguards. Dahil nais ng babae na bayaran siya sa kanyang serbisyo. Dahil ayaw pa ring magbayad ang tatlo, ang mga bodyguards ay nagalit at binugbog si Mengdo. Habang si Leo at Pan ay humingi ng awa, ngunit ang mga bodyguards ay kumuha ng pera sa kanilang bag. Pagkatapos noon ay umalis na ang babae at ang kanyang mga bodyguard. Nang makitang magulo ang kanilang mga gamit, ang hinahanap ni Leo at Pan ay isang envelope folder na naglalaman ng mga dokumento ni Eric. Buti na lang at nakita nila ito at agad na umalis ang dalawa. Pagkatapos ng hapon sa lobby ng Mandarin Hotel, pagdating pa lang ni Brian sa lobby ay agad siyang nagplano ng elevator accident. Samantalang si Mengdo ay tuluyang nagising mula sa kamalayan matapos matamba. Nagimpake siya at nagmamadaling pumunta sa elevator gaya ng utos ni Brian kahapon. Sa oras na ito may dumating na monghe sa elevator, sinabi ni Mengdo sa monghe na gamitin lang niya ang hagdanan sa halip na mag-elevator. Ngunit parang ayaw umalis ng monghe. Habang si Leo at Pan ay nag-disguise bilang Arab tourists na gusto ring sumakay ng elevator. Buti na lang naisara ni Mengdo ang elevator. Si Mengdo ay naghanda para sa kanyang kamatayan. Pero pagdating niya sa lobby ng hotel, walang nangyari. Tapos tumingin si Mengdo sa pinto ng elevator nang makita ni Brian na nakatingin sa sulok ng lobby ng hotel na nasa loob na ng elevator.
Sinadya agad ni Brian na pinindot ang detonator para sumabog ang elevator. Ngunit maswerte si Mengdo dahil tinutukan ng baril si Brian ng mga tauhan ni Eric. Dahil akala nila si Brian ay kasamahan ni Leo at Pan, kinuha rin nila ang detonator sa kamay ni Brian. Maging si Mengdo na nasa elevator pa ay agad na pinalayas ng mga tauhan ni Eric. Dahil gusto nila para gamitin ang elevator para umakyat. Nang hindi sinasadyang napindot ang detonator, sumabog ang elevator at bumagsak ito. Si Mengdo ay nailigtas ng tadhana at mukhang hindi siya papayagan na mamatay. Si Brian na nabigo sa kanyang plano ay agad na tumakbo palayo matapos salakayin ang mga tauhan ni Eric. Hindi nagtagal ay dumating na ang mga pulis sa Mandarin Hotel para i-secure ang lugar. Samantalang si Leo at Pan ay nabigo rin na makipagpalitan kay Eric. Dahil ang lobby ng hotel ay binabantayan ng mga pulis, sumugod din sila palabas ng hotel patungo sa parking lot para magtago. Si Leo at Pan ay agad na tinawagan si Eric para sa muling appointment. Nang biglang nasa harapan na nila si Eric sakay ng kotse. Bilang resulta ang dalawa ay dinala sa headquarters para pahirapan. Nagalit si Eric dahil ang folder ng sobre sa ilalim ni Leo at Pan ay hindi naglalaman ng kanyang mga dokumento. Dahil ang folder ng sobra ay naglalaman ng larawan ni Mengdo. Dito napagtanto ni Leo na ang folder ng sobra ay nagkapalit. Pagkatapos ay isang emosyonal na Eric ang nagsabi kay Leo na ibalik ang kanyang mga dokumento. Sa Mandarin Hotel ay tinawagan muli ni Mengdo si Brian. Galit siya sa plano ni Brian upang patayin dahil nabigo muli si Brian. Humingi ng paumanhin at nangako na lumikha ng isang bagong senaryo upang patayin muli si Brian, tulad ng isang aksidente. Habang tumatawag si Brian na nakasakay sa isang waterboat ay naghagis ng isang bag na naglalaman ng kanyang sweldo bilang isang hitman sa isang bahay sa tabi ng ilog. Kinabukasan sa hotel na tinutuluyan ni Yona ay abala pa rin siya sa paghanap sa dalawang turista sa grupo niya. Pero biglang naisip ni Yona ang kanyang asawa at naawa siya sa paghingi ng divorce kahapon. Gusto ni Yona na humingi ng tawad sa pamamagitan ng pagpapadala ng mensahe kay Mengdo. Habang si Mengdo ay binigyan ni Brian ng plano na pumunta sa harap ng Mandarin Hotel. Si Brian ay nagplano ng aksidente para kay Mengdo at nang dumating siya sa harap ng hotel. Si Leo ay nanonood mula sa loob ng isang nakaparadang sasakyan na naghihintay ng tamang oras para makuha si Mengdo at para kunin ang mga dokumento ni Eric. Samantala si Mengdo ay naghahanda para sa kamatayan, gaya ng bili ni Brian. Agad na pinaandar ni Brian ang kanyang sasakyan na may balak na tamaan si Mengdo. Ngunit muli hindi pinayagan ng tadhana na mamatay si Mengdo, dahil biglang may dumaan na maliit na babae malapit kay Mengdo. Kaya umiwas si Brian at nabangga ang sasakyan na kasama ni Leo at sa mga tauhan ni Eric. Bilang resulta ay namatay ang mga tauhan ni Eric, habang nasugatan si Leo at ganoon din si Brian. Parehong mabilis sina Leo at Brian na tumakbo palayo bago dumating ang mga pulis. Maya-maya lang ay may dumating na ambulansya kasama ang mga pulis. Hindi na napigilan ni Mengdo ang pag-iisip kung paano siya laging protektado ng swerte. Pagkatapos ay dumating ang mga pulis upang batiin si Mengdo para bigyan ng isang folder na sobre na naglalaman ng insurance file na natagpuan sa kotse na nabangga. Si Mengdo ay tuliro na ang kanyang insurance file ay nasa kotse. Sa headquarters ni Eric, biglang may kutob si Eric na mabibigo si Leo na ibalik ang kanyang mga dokumento. Inutusan din niya ang kanyang mga tauhan na kunin ang isang taong pinangalanan Dolly. Si Brian pagkatapos na mabaigo ay nagmumuni-muni siya sa kanyang bahay kung paano nabibigo ang isang maalamat na asasin na tulad niya para lang pumatay ng isang sibilyan na ikinadismaya ni Brian. Hindi niya gusto ang kanyang reputasyon bilang isang hitman na madungisan. Kaya simula ngayon ay balak ni Brian na patayin si Mengdo gamit ang kanyang baril. Nagpapatuloy siya sa Mandarin Hotel. Pagdating niya sa lobby tinanong ni Brian ang receptionist kung anong silid ang tinutuluyan ni Mengdo. Kararating lang ni Mengdo sa kanyang kwarto, nilagay niya ang insurance document sa mesa. At tumungo sa restroom na naduduwal, dumating si Brian sa hallway papunta sa kwarto ni Mengdo. Nakita niya na sinusubukang linisin ng staff ng hotel ang kwarto dito. May magandang ideya si Brian na siniko niya ang staff at kinuha ang uniforme niya. Habang gustong pumasok ni Brian sa kwarto ni Mengdo ay hindi inaasahang dumaan si Leo, dahil gusto niyang kunin ang mga dokumento ni Eric. Nagpalitan ng bati sina Brian at Leo at aksidenteng nahulog ang baril ni Brian sa sahig dahilan para tumakbo si Leo sa takot. Alam niyang siguradong gusto ng staff ng hotel na ngayon lang gumawa ng masama kay Mengdo. Muli ang swerte ay nasa panig ni Mengdo, palihim na tumalikod si Leo at hinampes ng fire extinguisher si Brian sa ulo. Saka kinuha ang uniforme ni Brian at itinago ang katawan ni Brian sa isang sanitation cart. Pagkatapos noon ay nagpatuloy si Leo sa kwarto ni Mengdo para kunin ang mga dokumento ni Eric. May nakita din si Leo na folder ng envelope sa mesa at dali-dali niya itong pinulot bago umalis.
Samantala si Mengdo na lumabas ng banyo na upo ulit siya sa sala para masigurado na nasa bag niya pa rin ang kanyang mga insurance documents. Maya-maya lang may kumatok na bisita sa pinto. Pagkatapos buksan ang pinto ito ang mga tauhan ni Eric para kunin si Mengdo. Tapos inisip ni Mengdo na sila ay miyembro ng Hitman Syndicate na kasama si Brian na nagtatrabaho. Kaya si Mengdo ay pinakiusapan na makita ang kanilang boss. Naimbitahan si Mengdo sa headquarters para makita si Eric. Pagdating sa headquarters ni Eric agad na pinagalitan ni Mengdo si Eric na akala niya ay boss ni Brian. Siyempre natarante si Eric, balak niyang bawiin ang mga dokumento niya pero napagkamalan siyang amo ng assassin si Eric. Dito nagrereklamo si Mengdo bakit wala silang kakayahan na pumatay ng sibilyan gaya ni Mengdo. Galit si Mengdo at walang galang na binasag ang mga mamahaling anti-gun bangal ni Eric. Nagtataka si Eric sa mga ikan-ikilos ni Mengdo. Si Eric ay natakot na hindi na maibalik ang kanyang mga dokumento, makalipas ang ilang sandali matapos makatanggap ng message si Mengdo mula kay Yona. Si Yona ay nagpaalam sa kanya na siya ay buntis at humingi siya ng tawad sa hindi pagkakaunawaan kahapon. Sa pagbabasa ng mensaheng ito na ikinatuwa ni Mengdo, bigla siyang nabaliw at lalong naging walang galang kay Eric. Pagkatapos ay umalis si Mengdo nang walang pakialam sa mundo. Sa Mandarin Hotel, lumabas si Brian na hiyubot-hubad, siya ay napaka-emosyonal na nabigo na patayin ang isang mahinang sibilayan. Ngunit kailangan niyang tiisin ang kahihiyan na ito. Si Brian ay umalis ng hotel para makapagpalit ng damit bago bumalik sa aksyon. Samantalang sa headquarters ni Eric dumating si Leon na may dalang mga dokumento ni Eric. Pagkatapos buksan ni Eric ang folder ng Sobri ay pareho pa rin ang laman nito ay insurance file ni Mengdo at litrato nito, si Eric ay nagalit kay Leo. Galit si Eric habang hinawakan ang litrato ni Mengdo kasama ang asawa nito. Si Leo ay tinitingnan ang larawan at nalaman na asawa ni Mengdo ay si Yona ang tour guide mula sa kanyang travel agency. Mungkahin ni Leo na bakit hindi na lang kunin si Yona bilang hostage para ibalik ni Mengdo ang mga dokumento ni Eric. Pumayag si Eric na kidnapin si Yona. Kinabukasan sa isang ospital sa Beijing, China nakita ng doktor na nag-aral ng cancer ni Mengdo na pinapagalitan ang kanyang assistant dahil binigay ng nurse ng maling data ng pasyente. Lumabas na ang medical data ni Mengdo ay nagkapalit sa isa pang pasyente na may prostate cancer. Sa katunayan ay nasa maayos na kalusugan si Mengdo. Bloated lang siya sa kanyang medical check-up kahapon. Agad na tinawagan ng doktor si Mengdo para ipaliwanag na siya ay na-misdiagnose dahil dito nabigla si Mengdo sa balita. Muntik na siyang mamatay sa kalokohang kamatayan dahil lang sa maling diagnosis ng doktor. Ibinaba ni Mengdo ang tawag at agad na tiningnan ang kanyang bag para masiguradong nandoon pa rin ang insurance file niya. Nang buksan niya ito ang folder ng envelope na naglalaman ng folder ni Eric. Napagtanto ni Mengdo na ang tao kahapon na inakala niyang amo ng Hitman Syndicate ay ang amo ng gangster. Ang amo ng gangster na naghahanap ng dokumentong ito. Sa katunayan kahapon ay kumilos si Mengdo nang walang galang sa harap ni Eric at sinira ang mamahaling antigo. Hindi nagtagal pagkaraang tumunog ang cellphone ni Mengdo, isang tawag mula kay Eric. Kinuha na ni Eric si Yona bilang hostage. Gusto ni Eric ibigay ni Mengdo ang file kung gusto niyang mabuhay ang kanyang asawa. Inutusan si Mengdo na magkita sa kanyang punong tanggapan ngayong hapon. Sumugod si Mengdo kay Eric, ngunit paglabas pa lang niya ng hotel ay inatake siya ni Brian na gustong pumatay sa kanya. Si Brian ang paputok ng kanyang pistol kay Mengdo mula sa malayo. Tinawagan agad ni Mengdo si Brian at kinansela ang misyon na patayin siya. Ngunit nagalit na si Brian dahil sa kanyang reputasyon bilang hitman ay masisira kung hindi niya kayang patayin ang isang sibilyan na tulad ni Mengdo. Si Brian ay wala nang pakialam sa bayad na alok ni Mengdo. Ang dapat ay mamatay si Mengdo sa kanyang mga kamay. Sa kabilang bahagi ng kwento si Yona, Leo at si Pan ay hawak na ngayon bilang hostage sa isang lumang warehouse ni Eric. Dahil kay Pan nagawa nilang makawala, maya-maya ay tumungo silang tatlo sa Mandarin Hotel. Pagdating sa room 1,602 si Yona nakatanggap ng video mula kay Mengdo na humihingi ng tawad. Dahil baka ito na ang huli niyang video bago siya mapatay ni Eric. Si Pan na nanonood ng video ay naantig siya. Nagalok din siya na tulungan si Yona na iligtas ang kanyang asawa. Samantalang si Leo mismo ang nakatalagang humanap ng tulong para bumaling kay Brian ang kanyang paghabol kay Mengdo. Si Mengdo na nagtatago ay biglang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang asawa. Pinaulanan ni Brian ng baril ang pinanggalingan ng tunog na akala niya ay patay na ang target. Matalinong iniwan ni Mengdo ang kanyang cellphone bilang isang diversion para makatakas sa gusali. Agad na tumakbo si Mengdo sa waterfront para magtago kay Brian. Nakakapagtaka na natagpuan pa rin ni Brian ang target na nagtatago sa tubig. Ngunit sa huli dahil hindi niya kayang pantayan ang tadhanang ipinagkaloob ng Diyos kay Mengdo. Kalaunan ay nagkasundo silang dalawa at naging magkaibigan. Kalaunan ay ipinaliwanag ni Mengdo kay Brian ang dahilan kung bakit gusto niyang mamatay dahil na-diagnose siya na may prostate cancer.
Biglang ibinahagi din ni Meng Do na ang kanyang asawa ay kasalukuyang hostage ng mga gangster. Dahil sa hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Nang marinig ang kwento ni Meng Do na kiramay si Brian, nangako si Meng Do na babayaran si Brian basta dadalhin siya ni Brian sa lugar kung saan hawak ng mga gangster ang asawa niya. Pagdating sa headquarters ni Eric, sa wakas ay maibalik na ang kanyang mga dokumento. Gayunpaman ang pagkadismaya ni Eric kay Meng Do ay hindi nawala dahil kahapon ay kumilos siya ng walang galang. Balak ni Eric na tapusin si Meng Do sa kanyang warehouse. Sa kasamaang palad kapag gusto niyang patayin si Meng Do gamit ang isang baril. Si Eric ay pinagtaksilan ni Ken na kanyang sariling nakababatang kapatid na si Ken na may lakas ng loob na barilin si Eric sa likod upang pumalit bilang boss ng kanilang gang. Isang digmaang sibil ang naganap sa pagitan ng mga tauhan ni Eric at ng mga tauhan ni Ken. Naging pagkakataon ni Meng Do na makatakas, sa kasamaang palad binaril siya ng mga tauhan ni Eric na nakitang tumakas. Hindi nagtagal dumating sina Yona at Pan sa bodega, doon nakita nila na wala ng buhay si Meng Do, syempre nasaktan si Yona. Sinubukan niyang gisingin sa iba't ibang paraan at isang himala ang nangyari. Si Meng Do ay nabuhay muli sa kalooban ng Diyos. Ang tatlo ay agad na lumabas ng bodega sa kadinala si Meng Do sa hospital. Sa kasamaang palad ay nakaligtas si Ken sa laban. Hinabol si Meng Do ni Ken na balak kunin ang dokumento, buti na lang nakahingi ng tulong si Meng Do kay Leo na dumating sa tamang oras gamit ang nakaw na motorsiklo na pagmamay-ari ng isang greengrocer. Nagpatuloy silang apat sa pagtakas sa pagtugis ni Ken sa kanyang sasakyan. Muntik na silang masaktan buti na lang at dumating si Brian para tulungan sila. Si Brian na nagmaneho ng kanyang sasakyan at bumangga sa paparating na sasakyan ni Ken. Dahil sa aksidente ay namatay si Ken, habang si Brian ay malubhang nasugatan sa kanyang pagsisikap na tulungan si Meng Do. Pinuntahan ni Meng Do si Brian na malubha ang kalagayan na gustong tumulong sa kanya. Gayunpaman gumawa si Brian ng isang testamento, sinabi niya kay Meng Do ibibigay niya ang pera na ibinayad sa kanya sa isang ampunan sa tabing ilog sa Bangkok. Ilang sandali pagkatapos ay namatay si Brian at ang aksidente ay agad na inasikaso ng pulisya. Sa kalaunan ay nahuli ng mga pulis si Leo at Pan sa mga kaso ng pagnanakaw ng korona ng hari ng Thailand at pagnanakaw ng isang motorsiklo. Pareho silang ipinadala sa bilangguan. Si Meng Do ay sinamahan ng kanyang asawang si Yona at ginagawa ang nais ni Brian. Naibigay nila ang pera sa isang orphanage sa riverbank sa Bangkok. Matapos ay nagkita ang dalawa sa caretaker ng orphanage. Nalaman nila na si Brian ay isang regular na donor sa orphanage sa likod ng kanyang propesyon bilang bounty hunter. Si Brian ay isang napaka-generous na tao, ibinigay pa ni Brian ang kanyang buong sweldo sa orphanage. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.